Sa ibang balita, gagawa ng kaukulang aksyon ng gobyerno sa umano'y maltreatment na dinanas ng mga Filipino evacuees sa Sabah. Gayunman, sinabi ng Malacanang na kailangan muna i-validate ang naturang report. Si Rocky Ignacio nag-uulat live mula sa Malacanang. Maraming salamat, Atty. Mark. Muling ang tiniyak ng Malacanang na prioridad nila ang kapakanan ng libong Pilipino na nasa Sabah. Kaugnay ito ng nagsisibalik ng mga Pilipino mula sa Sabah dahil sa naiipit sa tensyon or ang umano'y report ng maltreatment mula sa Malaysian authorities. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na kailangan pa ring i-validate ang report para sa konkretong hakbang ng gobyerno. Ng Malacanang nabibigyan magiging testimonya ng mga nagsibalik na Pilipino na umano'y dumanas ng maltreatment mula sa Malaysian authorities sa Sabah. Ito'y sakaling may lulutang upang patotohanan ng naturang report. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hindi naman lingid sa kaalaman ng DSWD na may mga ganitong uri ng report. Pero sa kasalukuyan ay wala pang Pilipino na nagbigay ng testimonya ng pang-aabuso. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na kailangan munang i-validate ang report ng pang-aabuso para sa konkretong aksyon ng gobyerno. Kailan po ba natin na-receive yung mga ganitong report? Ano po ba yung ating ginagawa? Yun ho muna yung mas importante rather than to speculate kung lumalabas ba talaga sila o hindi. Ang assurance is once the DSWD is already aware of this and are already taking steps to secure the statements of these people. Wala namang puder ang palasyo na manghimasok sa plano ng Human Rights Commission na ihain ang usapin sa loob ng ASEAN dahil sa pagiging independent. First, the Commission is independent. Second, allow me to point out that they are coordinating with their Malaysian counterparts also on this. Samantala, patuloy ang investigasyon sa umano'y posibleng nasa likod ng kaguluhan sa Sabah. Sinabi ito ng palasyo sa gitna ng pahayag umano ni Boy Saico na si Communications Secretary Ricky Carandang ang nagpalutang ng report ng umano'y conspiracy theory sa foreign correspondents. Pero nanindigan si Carandang na walang manipulation dahil hindi naman maaaring pakialaman ang gagawing report ng mga mamahayag sa usapin. Sa kasalukuyan nananatili ang posisyon ng gobyerno na maresolba ang usapin sa mapayapang paraan. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.